Magandang gabi sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo dumako sa naging laban nila Super Grandmaster Alireza Firouzja ng France and Super Grandmaster Arjun Erigaisi ng India. Aba, dito parang may naganap na siya na lang ang tumira sa kanilang match. Bakit kaya nagkaganon? Game number 3 ang napili kong best game nila. Tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Alireza, nag-E4, nag-E5 si Erigaisi, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Gyoko Piano opening at nag-Knight F6, D3, Bishop C5 main line. At nag-C3 para may D4, may B4 timing, kinaslingan lang, nagparamdam na si Alireza ng atake, inatrasan lang Bishop E7 at nag-Knight BD2, nag-D5, ayan, nagpaluwag na kagad ng sentro si Erigaisi, baka maipit kasi siya. Bishop B3 lang, inayawan ang hamon sa sentro at nag-Bishop E6, tuloy lang sa pag-develop, castle, A6, ayan, para mapigilan ang annoying na paparating na B5 at nag-Rook E1, ayan, para pag kumapture sa D5, yun, may mga threat na Knight E5 na paparating at nag-Queen D7 lang, hindi pinansin ni Erigaisi, hindi siya nape-pressure. Bishop B2 ang ginawa dito at nawala po sa talaan ng aklat. Labas na ng libro ang labanan dahil sa palagi ang ginagawa dito, Queen C2 at mayroong kumakapture sa D5. Ayun, para tagpasin ang pawn sa E5. Okay, pero nag-Bishop B2 dito eh. Pero alamin muna natin mga kamatyas, no? Medyo tanong sa akin ito na pag kinapture ang pawn sa D5, kakapturein lang na kapag nakipagsabayan, okay, may capture, tapos Bishop F6 may bawi din pala sa pawn sa C3. Okay? Solve na tayo. Bawi din eh. Kaya pala di makapture yung D5. Okay, balik tayo. Bishop B2, novelty, at kumapture na sa E4, D takes E4, Rook A D8, para matibay ang control sa D-file. Nag-A4, mukhang ipipilit talaga ni Alireza yung B5 na yan. Knight H5 lang ang ginawa. Okay, parang di nape-pressure sa B5, nag-G3 lang dito para hindi makatungtong ang Knight sa F4. Kasi imagine niyo po, pag tungtong ang knight dyan, dire-diretso yan, papasok yan. Komplikasyon, nag-G3. Pero teka muna mga kamatyas, no? Isa pa, bakit kaya hindi tinuloy naman yung B5? Ano meron? Magna knight A5 lang. Okay? So, hindi ka capturein. At halimbawa, kung kumapture sa E6, then queen takes E6 lang. Good for black. Ganda ng D-file, may paparating na knight F4, may paparating na knight C4, ang daming pasok na mangyayari. Okay? O balik tayo, kaya pinili dito nag-G3 na lang, nag-Bishop H3. Sinamantala naman ni Erigaisi na bumuka kasi ang light squares kinontrol. Pero hindi tipo ng computer engine ang nakikita nating symbol na dubious. Dapat daw capturein na ang bishop, queen takes B3 at saka papasok ang queen para makapag-create ng atake, mabutasan, ma-pressure ang king side ng white. Okay, nakaka-pressure nga naman, di ba? Lulundag na yung knight sa F4. O, balik tayo. Pero Bishop H3 ang diskarte ni Erigaisi. Nag-King H1, ininda kagad ni Firouzja. Kasi nakikita ko dito kaya nag-King H1, may paparating kasing Knight F4 pa rin eh. Na kapag kinapture, papasok nga naman ng queen, bubuka ang G-file, check, King H1, may matcha sa G2. Ayun, kaya nag-King H1. Pero kung accurate ang pag-uusapan, B5 lang pala. Yan lang pala. Na magna knight A5 tapos magbi-bishop D5. Ayan, marami pang pasikot-sikot ito pero maganda yan, timplado ito mga kamatyas. Okay? O, balik tayo pero ininda kagad eh. Nag-King H1, knight F6 bumalik, queen E2, bishop G4 pin, pressure, knight C4 at nag-bishop D6, extra support sa E5 at nag-King G2, B5. Ayun na, hindi na inintay pa si Firouzja na tumulak ng B5, inunahan na kagad ni Erigaisi. Capture at nag-Knight A3, Rook B8. Ayan, may karga ito mga kamatyas. Ang ganda ng karga ni Erigaisi ng trap. Nag-Queen E3. Yan ang mahiwaga dyan. Unang tingin, sabi ko kako, bakit hindi kinapture yung pawn sa B5? May queen naman. Pag kinapture pala, blunderacious mga kamatyas. May Rook takes B5. Na kapag kinapture ng queen, may ganun lang pala. Nakapturein lang pala yung knight. Na kapag kinapture ng king, aroy! May knight D4 check. Lipad ang queen sa B5.
Yun ang saklapacious na mangyayari mga kamatsas. Masaklap. Wala na. Pagka gumanya naman, talo na rin. One piece down. Two pieces for rook, no? Pero talo na rin kasi magda knight takes e4. Tapos may paparating na queen h3, mga ganong likot-likot. Naku po, wala na. Okay, so balik tayo. Nag-queen e3 at nag-knight e7, knight g5. Ayun, knight g5, risky na naman. Pero palagay ko gusto mag h3 or mag h3 or mag f3. Yan ang gusto siguro dito ni Firouzja. Okay, knight g5 pero dapat daw c4 na. Magulo, no? Magulo talaga tong laban nila. C4 ang gusto ng computer. Knight g5 at nag-queen c8, f4. Ayun. Reckless na, bad move na ang binigay na symbol. Dapat daw po, queen d3 lang, i-threat lang ang pawn sa b5. Ayun, simple lang, no? Pero, nag-f4 h6, paalis muna. Nag-knight f3. Ayun, blunderacious pa. Hindi na bad move, blunderacious na ang binigay. Dapat daw dito, after h6 ay f takes e5 makipagsabayan na kapag nag-bishop takes e5, then saka palang babalik knight f3 para may tempo threat nga naman. Teka muna, ano pinagkaiba nung bumalik kagad dito? Capture, ayun, may bishop h3 check. Pero bad move, no? Dapat daw knight g6. Oo nga, no? Teka muna, yan daw dapat. Paano kung mag e5? Bishop takes. Kapag nag-king takes, bishop takes. May mga check-check. Unang-una, may mga check-check nga palang nakakailang na, no? Dami na palang. Pag kumapture kasi dito, may knight h4, talo ka agad, double Oo nga. Sa madaling sabi, knight g6 talagang di man natin lahatin, napaka-attractive ng knight g6. Ang dami ng tatamaan no? Ayun, kumpara sa ginawa ni Erigaisi, bishop h3 check, king h1, queen g4, threatening matchas. Pero ganun pa man, nakabungi, nakapingas-pingas. Rook a e1, bad move na naman, at nag-knight g4. Excellent move by Erigaisi. Pag kinapture ang queen, naku po, may mati kambing sa f2. Diba? Queen e2 ginawa, at dito ipag-guess ko sa inyo ano ang inihataw na excellent move ni Erigaisi. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat and congratulations po sa mga nakakita. Queen takes e4. Excellent sacrifice. Hindi nga pala makapture yan kasi maiiwanan palagi ang f2 square. Mamamati kambing Walang labasan kasi may bishop nagbabantay. Bishop c1 na lang ang ginawa and nag-knight g6. Tulong-tulong na. Ayan na mga pyesa. Lahat. Super active ang mga pieces ni Erigaisi. Bishop c2 pinaalis ang queen at umatras lang queen c6. Maintain pa rin ang pressure kasi may pin. May paparating na knight h4. Nag c4 dito at hindi na talaga pinatawad ng huling bigay. Knockout na talaga. Talagang wala na. Kumbaga sa boxing, napangahan ng matindi-tindi. Pag rook, BE8, threat ang queen, resign na. Bakit? Saan pupunta ang queen? Queen D2, bitin ang knight. Di naman pwede sa F2, may knight. Pag queen D1, may knight F2 pa rin, may iwanan naman. Yun na nga. Matchas ng knight ang lalabas. Dito ay nag-resign na po si Firouzja. Ang score, itlog, bokya, mga kamatchas, 3-0. Si Firouzja. Di parang si Erigaisi na lang ang tumira sa laban nila. Ang bira yan, Si Magnus, pinatabla pa yung kalaban niya sa game number 3. Dito, talagang simot. Talagang bokya, binokya talaga si Firouzja, mga kamatchas. Ibang klaseng Erigaisi ito. At siya ang makakaharap ni World Champion Magnus Carlsen sa semifinals na aabangan natin mamaya sa live. Live tayo sa YouTube at sa Facebook. Manood kayo, mga kamatchas. May raffle tayo, GCash. Ayan, okay? Maraming salamat. Sana natuto kayo at na-inform at naglalambing po. Pakisuportahan ang mga social media na ito at ang ating merchandise. Panoorin nyo.
Oh, kamatyas! Baka naman hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na at click mo ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa iyo. Ganun din sa ating YouTube English channel, Rodtwings, subscribe and notification bell all. At sa ating namang Facebook page Kamatyas, kung hindi ka pa nakakapag-follow, click mo na ang follow button at sa ating official website kamatyas.com na kung saan ay pinopost natin ang pangdaigdigang balita sa chess, ganun din sa ating mga upcoming activities and tournaments. Pagkatapos niyan, makaka-receive ka na ng mga messages sa iyong cellphone number na i-register kahit walang internet, makaka-receive ka. At kung gusto mo namang sumuporta sa ating mga merchandise, narito ang ating mga merchandise. Maraming salamat! Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.